The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na kinupkop ng isang misteryosong tindero ng parol kung saan tinuruan siya tungkol sa mga kababalaghan na nagaganap tuwing Pasko. Ako si Ken at nangyari ang aking kwento nung ako ay binata pa. Nung kabataan ko ay mahirap lang ang aking pamilya at ako ay napariwara sa buhay. Hanggang sa maglayas ako at ako ay kinupkop ng isang butihing tindero ng parol na si Tatay Isko. Saktong Pasko nun at ilang buwan na akong palaboy-laboy sa kalsada nang matagpuan ako sa bangketa ni Tatay Isko na nakahandusay at nagdedeliryo sa kagutuman. Dinala niya ako sa kanyang maliit na bahay at pinakain. Matapos nun ay sa kanya na ako tumira. Sobrang bait ni Tatay Isko sa akin at siya ang dahilan kung bakit ako nagbagong buhay at naisipan na tumulong sa kanyang negosyo. Ang tanging kakaiba lang kay Tatay Isko ay ang kanyang mga bilin sa akin na mag-ingat sa mga bumibili ng parol tuwing Pasko. Dahil may mga kaluluwa daw di umano na gumagala sa panahong iyon at kadalasan ay hindi nila alam na patay na sila. Ipinaliwanag ni Tatay Isko na kadalasan ay kusang bumabalik ang parol na binenta namin sa kaluluwa at nawawala ang perang binayad nila. Kinilabutan ako nun dahil alam kong seryoso si Tatay Isko sa kanyang kwento. May mga pagkakataon din na sinasabi niya na alam niyang kaluluwa ang pinagbentahan niya kapag nagpapakita ito sa kanyang panaginip tuwing siya ay matutulog sa gabi. Ilang buwan nang makalipas at hindi ko na masyadong naisip ang bili ni Tatay Isko, lalo na't nag-iiba siya ng negosyo kapag hindi Pasko. Ngunit sa sumunod na taon ay hindi ko inaasahan na ako mismo ang makakaranas ng kababalaghan na binibili niya sa akin. Abala ako sa pagkabit ng mga alambre ng parol nang bigla ulit akong pinaalalahanan ni Tatay Isko na mag-ingat sa pakikipag-usap sa aking mga bebentahan. Ako daw muna ang magbantay ng tindahan dahil medyo masama daw ang kanyang pakiramdam. Dagdag na paliwanag ni Tatay Isko, tuwing Pasko daw ay madaming kaluluwa ang hinahanap ang kanilang mahal sa buhay. Kaya iilan dito ay napapadaan sa aming tindahan sa kagustuhang sorpresahin ang kanilang pamilya sa pagdala ng mga parol sa kanila. Sinamahan ako ni Tatay Isko sa aking unang gabi na magbenta sa harap ng aming tindahan. Nang maghahating gabi na, ay nagpahinga na si Tatay Isko dahil matumal na ang benta. Maya-maya ay nagtaka ako dahil may isang batang lalaki ang gustong bumili. Biglang nagbagong anyo sa aking paningin ang bata at tila naging duguan ang itsura nito. Dun ko napagtanto na ang binebentahan ko ay isang kaluluwang ligaw. Kinalma ko ang aking sarili sa panginginig at sinabi agad kay Tatay Isko ang aking naging karanasan. Nagtirik lang kami ng kandila para ipagdasal ang kaluluwa ng batang aking napagbentahan. Sabi ni Tatay Isko ay para daw makahanap ng kapayapaan ang kaluluwa nito. Matapos nun ay medyo naging matatakotin na ako sa aking mga nabebentahan. Ilang gabi ang lumipas at binibilisan ko lang ang pagtitinda sa takot na may makausap ulit na multo. Aminado akong medyo nasungitan ko ang karamihan sa mga customer kaya pinagalitan ako ni Tatay Isko. Kailangan daw respetuhin ko lahat ng tao kahit kaluluwa pa ito.
Isang gabi ay nagpahinga na ako sa pagod ng pagtitinda. Yun din ang gabi na nalimutan kong magsindi ng kandila para sa mga kaluluwa. Hindi ko maintindihan kung bakit naaalimpungatan ako, ngunit bigla akong napabalikwas at napabangon dahil sa aking nakita. Pinalibutan ako ng maraming kaluluwa sa aking pagkakahiga at halos lahat sila ay umiiyak habang humihingi ng tulong. Nagsisigaw ako sa takot at napadasal na lang. Saktong dumating si Tatay Isko nang sumilip siya sa aking kwarto at doon na naglaho ang mga kaluluwa. Nanginginig akong nagkwento kay Tatay Isko tungkol sa nangyari sa akin. Pinagsabihan ako nito na karamihan sa mga kaluluwa ay humihingi lang ng tulong o kaya ay nagdusa sa pagkamatay at magandang pakitaan na lang sila ng kabutihan. Simula nun ay palagi na kaming nagsisindi ng kandila para sa mga kaluluwa. Natuto na din akong maging mabait sa lahat ng customer at nalalabanan ko na din ang takot sa tuwing nagpapakita ang mga kaluluwa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay mababago ang aking buhay. Sa sumunod na taon nun ay halatang humihina na si Tatay Isko at laging nagkakasakit. Kaya naman laking pagtataka ko nang biglang tila sumigla ito isang araw at nagpaalam na gusto niyang siya muna ang gagawa ng isang pirasong parol para sa akin. Nagtaka ako dahil sinabi kong marami na akong nagawang parol at sinabi ni Tatay Isko na regalo niya ito sa akin at hindi ko kailangan ibenta. Maya-maya ay natapos niya ito at nagsabing magpapahinga na muna siya. Maya-maya ay nakita ko sa labas si Tatay Isko. Nagtataka ako dahil kumakaway ito sa akin at tila namamaalam na. Biglang nagbagong anyo ito at parang naging kaluluwa na. Agad akong tumakbo sa kwarto niya at dun ko nakita ang kanyang katawan. Payapang namatay si Tatay Isko habang siya ay natutulog. Binuhos niya ang kanyang huling lakas para mag-iwan sa akin ng regalo bago siya mamatay. Iyak ako ng iyak nang maiwan ng araw na iyon at lubos akong nagpapasalamat sa kanyang pagkupkop sa akin. Hanggang ngayon ay nakatabi pa ang parol na ginawa niya para sa akin. Ngayon ay ako na ang nagtuloy ng negosyo ni Tatay Isko at patuloy na gumagawa ng parol tuwing Pasko. Tumatak na sa akin ang maging mabait sa lahat ng tao. Dahil yon ang turo sa akin ni Tatay Isko na isang tindero ng parol.